tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise God. Amen. I-welcome muna po natin yung ating mga VIPs. Sino po yung mga first-timers? Itaas ang kamay. Ayan, hello. First-timer. Second-timer. Nahiya. Sige. Okay, third-timer. Mga nahiya. Sige, palakpakan na lang natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Pwede ba tayong tumayo lahat? And let us pray muna po. Kanina po, we worship the Lord. But this time, let us pray, no? Manalangin muna po tayo that our worship to the Lord will not be hindered by anything from dito sa puso natin. Baka may mga nasabi po tayo against our brothers and sisters. Sabi po ng Bible, bago po tayo mag-worship, no, bago tayo mag-offer ng worship kay Lord, iwanan muna natin yung ating mga offerings and then we will go to our brothers and sisters and reconcile. Amen? So through our prayer, magre-reconcile po tayo, makikire-reconcile tayo unang-una sa mga taong maaring na nakasamaan ng loob o nakapagsalita po tayo o nakapagbanggit po tayo ng mga hindi dapat, no, against our brothers and sisters. Amen? No? Maybe we are, guilty tayo dyan. Kaya ang gagawin lang natin, we will be humble before the Lord. Amen? Pwede ba tayong yumuko at manalangin? We are not bunch of pretenders, but we are humble people. We are broken people who needs the forgiveness of God. Amen? Sige po, itaas natin ang ating mga kamay. If we have something na i-confess natin sa Panginoon. Father, thank you so much that your love is unconditional. Salamat po na imulat namin ang aming mga mata ngayong araw na to, ngayong umaga. At lumalapit po kami, Panginoon, laying down everything, God. And right now, we forgive anyone, Lord God, who offend us in Jesus' name. Lord, patuloy mong i-heal, Panginoon, ang aming mga puso. You are our healer, Panginoon. Hindi lang physical, but also our emotional. Any emotional pain, Lord God, we lay down it before you. At humihingi rin po kami ng tawad. Anything, Lord, that we have said against our brothers and sisters or anyone sa pa-family namin, forgive us, Lord. Hallelujah. We admit, Lord God, na kami po ay somehow guilty of this. And we ask, God, that our worship today, this morning, will not be hindered by anything, by unforgiveness or anything, Lord God, na aming iniisip, sinasabi at ginagawa. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. At sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, Lord, cleanse us. And Lord, we are now standing as forgiven. People who are forgiven, Lord. Salamat po. And also, we forgive those who sin against us. Thank you, Lord God, for this kind of grace that you have given us. Thank you for this love that you have given us. Lord, tulungan mo po kami to have a healthy relationship with our family and with one another. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Thank you for the blood of Jesus who washes away all our sins. He crucified all kinds of sins. Amen. Mga offense. And ngayong umaga po, this is very interesting for all of us, I believe. No? Since tayo po ay in annual natin, ang theme natin for this year is legacy. So ang i-share ko po sa inyo, I think this is relevant din sa bawat isa because this is about relationship. Sabi niyo nga relationship.
mahalaga to no, na pag-usapan natin kasi we are leaving a legacy to this generation. Kaya yung tamang pagpili ay mahalaga. The right choice in finding your lifetime partner. Ngayon, kung may asawa ka na, mahalaga din that you not just maintain, but you need to have a growing relationship with your spouse. Amen? Na mas lalo na, mahalaga to kasi lalo na pagka mag-asawa na. Tama? No? So we will look on the principle of God about our relationship or yung mga young people, how to find your lifetime partner. Kahit young people ka. Uy, kunyari ba? Sino interesado? Parang wala. Sige, anyway, now we will talk about this, the principle of God about love, courtship, and marriage. No, nakikita nyo may sapatos po dyan. Ito ay may analogy po tayo about finding your lifetime partner. Ganon din sa marriage. We will talk about how the couples will have a growing relationship with one another according to the principle of God. Amen? So let us read first from 1 Corinthians 13 verse 4. Sabi, naalala ko, ito talaga rema ko kay Pastor Glenn last week. If you want to have an extraordinary, if you want this Sunday to be extraordinary, ano yung difference ng ordinary sa extraordinary? Extra. Diba? So, extra. Sabihin mo nga, extra. Naalala ko si Pastor Alan, lagi kaming sinasabihan niya, nire-review kami pag Sunday, kinokorek kami, lagi kami pinapaalalahanan. Sabi niya, do not make Sunday an ordinary day. Amen. No? Kaya dapat dito sa Jagiya, laging extraordinary. Kaya pati yung amen mo, dapat extraordinary. Yung response mo, extraordinary. Wala tayo sa funeral service. This is a Sunday celebration. Celebration or celebrating the goodness of God. Amen. Na kahit na may pinagdadaanan ka, dapat mag-celebrate ka. Dahil buhay ka pa. Actually, ang sincelebrate lagi natin yung birthday, no? Every year. Pero every day should be celebrated. Why? Dahil buhay ka pa. Kaya nga sabi na, hindi naman sinabing number your years, eh. Di ba? Sabi, number your days. So, ilang days ang nabuhay mo? Oh, multiply, times mo yan. No? Sa araw. Kaya, it should always be an extraordinary, especially pag Sunday. Nakakahiya naman si Lord, binigyan kay Lord. Nakakahiya naman kay Lord, binuhay ka, di ba? Binigyan ka ng hininga, wala ka sa ospital, wala ka daw sa mental hospital. No? Amen? Amen. So, let us talk about love, courtship, and marriage. Oh, walang na-excite. Huwag kayong dyan, ha? Diba? Yung iba, actually, hindi natin pag-usapan kung kikiligin ka. Hindi naman base ang emotion. Love, ang basis ng love is not yung kinilig ka. Na? Sino dito yung kinilig ka? Na? Yung mga may asawa dyan, minsan kang kinilig sa asawa mo. Pero ngayon, iba na yung kilig. Anyway, sige, basahin natin yung, anong sabi ng Bible, the principle of God about love. Let's read from 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will
pass away. Amen? The Lord bless His word today. Ang pag-uusapan po natin is the principle of God about love. Love is not just an emotion. Love is a choice. Madalas po nating sinasabi o nababanggit yan, naririnig yan. Mahalaga po itong topic na to because it is about relationship. When we are doing the vision, we need to take care first of our relationship. At mahalaga kung sino yung mapapangasawa mo. At mahalaga din kung paano nyo i-maintain, sustain, at growing ang relationship nyo bilang mag-asawa because you are carrying the vision of God. Amen. We cannot minister to other people, no, of reconciliation kung hindi tayo reconciled sa ating mga asawa o sa pamilya natin. Amen ba? No? So first, we need to take care of our relationship. Ngayon, yung mga dalaga at binata, pasalamat ka, wala ka pang asawa ngayon. Kasi may chance ka pang, ito yung chance mo para makita mo, ganito pala dapat, no? Hindi lang basta kapag kinilig ka, sasagutin mo na, no? Okay, anyway. Sige po. Let us talk first the love and courtship. Siyempre, doon lahat mag-uumpisa. At binasa natin, yung 1 Corinthians 13, kapag binasa natin yung kabuuan na yan, it means love is not selfish. Love is selfless. Kaya once you enter into a relationship na iniisip mo, siya ang bubuo ng mundo ko, mali. Kasi hindi tao ang bubuo ng mundo mo, kundi ang Diyos. When you enter into a relationship na kulang ka, broken ka, lonely ka, at tapos papasok ka sa isang relationship na gano'n ang sitwasyon, you will gonna attract same. You will enter same na kayo ay pares broken. Kaya ngayon, yung relationship, hindi rin siya nagtatagal. Tama. No, kaya dapat, when you enter into a relationship, kailangan mabuo ka muna. Paano ka mabubuo? You need to have a personal relationship with Jesus Christ. Amen? No? Ngayon, kung ikaw ay may asawa na, no, you need to work out on your relationship. Sabi, work out your own salvation. You need to be intimate with God because you cannot love your spouse unconditionally unless you experience the unconditional love of God. Kaya hindi mo mamahal ang iyong asawa unconditionally kasi yung unconditional love ni Lord, hindi mo pa talaga nare-receive o hindi mo naiintindihan. That's why we need to work out our intimacy with God. Amen. So, first muna, no, sa love and courtship. Sino dito yung nanligaw na? Siyempre, sino yung nanligaw? Kahit may asawa, nanligaw ka. Di ba? Kasi yung love, inano na natin, mamaya expound pa natin yan. Pero nabanggit yung courtship. Sabi ko, Lord, meron ba sa Bible na nag-court? No, hindi ba yung sino sa court, ha? Una, nag-court, no? Tapos sumunod po, natana sa court, inanal, no? Anyway, iba yun. Okay. Yung courtship, si Jacob. Si Jacob nanligaw kay Rachel. For 7 years, nag-ano siya, ang tawag doon? Yung nag-serve siya. No? Nung araw kasi ganun ang panliligaw, iigib ka ng tubig. Ano pa? Magsisibak ka ng kahoy. Talagang maninilbihan ka, maglalaba ka, magluluto ka, mamamalengke ka. Ganun ang panliligaw nung araw. Ang tawag doon, panunuyo. So that is the way na nag-court ang lalaki. That is our culture. Amen? Pero ngayon, iba na. Isang text lang, tayo na. Okay. Sabihin mo sa babae, yung babae, wag mong hahayaan na hindi ka liligawan. At pangalawa, wag mong hahayaan na liligawan ka sa text. At pangatlo, wag mong hahayaan na liligawan ka sa labas. Ang nanliligaw nung araw, pinapupunta talaga sa bahay. Tama ba? Hindi porket uso, gagaya ka. Kaya maraming nabubroken heart at maraming naluloko na UTI.
UTI, umibig tapos iniwan. Ngayon, ito naman sa mga lalaki. No? Asan yung mga lalaki dito? Mga boys. Be a man. When you say be a man, you go to the house. Amen? Huwag kang magte-text. Ay! Text. Diyan pa lang sa panliligaw, hindi mo na ginagawa yung tama. Paano pa yung mga Kayo na. Be a man. So pag hindi mo kayang umakyat ng ligaw at pumunta sa bahay, you're still a boy. Ang relationship ay for a man. Ang boy, pag sinabi mong boy, naglalaro pa yan. When you say a man, may commitment yan. Amen. So, there are many people struggle to find true love. Sino gusto ang tunay na pag-ibig? Siyempre, lahat tayo gusto natin tunay na pag-ibig. And we are searching based on feelings rather than principle. Kaya ngayong umaga, pag-usapan natin, yung gusto natin ng true love, hindi ka magbe-base sa feelings, kundi by principle, by the principle of God. Pag-aralan natin yan. So love is similar to finding the right pair of shoes. Kailangan tama ang sukat, tama ang, size, yan. At, muna natin. Uy. GB. Nag-promote eh. So, tulad ng ang paghahanap ng true love ay tulad ng paghahanap ng sapatos. Amen? Just because a shoe looks good doesn't mean if it fits well. Maganda ba? Okay. Di ba pagka naghahanap ka ng sapatos, hindi porkit maganda, bagay na sa'yo. O bibilin mo na. Tama? Or kung porkit uso, bibili ka na. So, itong teaching na to will provide insight to find true love using biblical principle. At the Bible will be used to support this principle to ensure na naka-align sa kalooban ng Diyos. Noon po, nung dalaga ako, nung isang araw, sabi ni Iza sa akin, Mami, ilan naging boyfriend mo? Sabi ko, isa lang. Sabi niya, hindi. Yung bago si Daddy. Sabi ko, isa nga lang. Si Daddy mo lang ang naging boyfriend ko. Sabi niya, talaga? Sabi ko, oo, kasi nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, marami nang ligaw sa akin. Wow, ang haba ng hair. Sabi ko, marami nang ligaw. Pero nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, gagano, haba ng hair. Sabi ko kay Lord, Lord, kapag magsasagot na ako, gusto ko yun na mapangasawa ko. Marami ako naging crush. Mga muntik na rin. Pero, pinag-pray ko, Lord, i-guide mo ko. Kung hindi mo kalooban, tanggalin mo. May muntik na talaga akong sagutin. Nung 18 years old ako Gaaral pa ako nun. Pero sabi ko, Lord, gustong-gusto ko na po siya. Pero, nanligaw na sa bahay. Pumunta sa bahay, nahatid ako. Sabi ko, Lord, nung pag-alis niya, sabi ko, Lord, gustong-gusto ko na siya. Pero kung di mo siya kalooban, wag mo na siya pabalikin. Sabi ko, Lord, kahit masakit, sobrang sakit kung hindi na siya, wag mo na siyang pabalikin kung di siya kalooban. Hindi na nga bumalik. No, hindi bumalik. 1 taon ko talagang ininda. No? Natatawa pa ako. Walang picture kasi na naiwan sa akin. Pirma lang. Kaya yung pirma na yun, nando sa wallet ko, lagi tinitignan ko. Para akong hibang. Bago ko nakilala si Pastor Alan. Ang dami ko pang naging crush noon. Pinag-pray ko pa yung manager ko. No? Pero I always tell to God, Lord, kung magsasagot na ako, magkaka-boyfriend ako, gusto ko siya na ang mapapangasawa ko. And God did it. No? The Lord protect me through that prayer. At hanggang sa dinala po ako dito sa Grace, dito ko nakilala si Pastor Alan. So, we need to understand the love from a biblical perspective.
Love is not about emotion. Sabihin mo sa katabi mo, love is not about emotion. Hindi yun sa nararamdaman mo kasi yung emotion nagva-vary at nawawala. Because love is a commitment. And love is following God's design. May design si Lord para when you enter into a relationship, hindi lang sa dahil nagustuhan mo, nataypan mo, na feeling mo kayo na, no? Na pinakilig ka. But it is more than that. You know, when you enter into a relationship, ilagi nating isipin na design yan ni Lord sa atin. Kaya dapat tamang match. Tamang match. Kasi yung culture natin, may ibang definition ng love. No? Kapag nakinig ka sa mundo, nanood ka ng reels, mamamali ang definition mo ng love. But God, as the creator of love, has the final say. Sabi niyo, final say. Si Lord pa rin ang may tamang definition at design ng love. Kasi hindi lahat ng tinatawag nating love ay truly love. True love must align with God's principle. Kaya maraming relationship nag-fail because they are built on emotions instead of biblical wisdom. Hello? So there are 4 secrets to finding true love. Are you ready? Are you in search of true love? Finding true love? O, umamin na kayo. Na? Para sa'yo to. Secret number 1, the opposite gender principle. Okay, ito ang unang principle. Sabi sa Mark chapter 10, verse 7, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Anong binanggit? Man and wife. Walang sinabi na ibang gender. We love the group of people na andon sa ganong sitwasyon, pero we need to follow the principle of God. Amen. Kapag pumasok ka sa isang relationship, kailangan lalaki at babae. Jesus sets the standard. A man is meant to be joined to a woman. Sabi yan ng Bible. Hindi man to man, woman to woman. Now, a pair of shoes consists of right shoe. Of a right shoe and a left shoe. Ano? Ito, kaliwa at saka kanan. Kaliwa, kanan. So the right and left shoe designed to complement each other. Nakakita na ba kayo ng nagsuot ng sapatos na parehas na kanan? O, kanan, parehas kanan o parehas na kaliwa? Subukan kaya natin. No, parehas kanan. So it is not comfortable. Kapag ka sinubukan mo na isuot yung parehas kanan, hindi yan magpi-fit properly. Just like a relationship. Amen? Kapag ka alam niyo parehas kanan, parehas kaliwa, it is like entering into a relationship outside God's design. And it will not work for the intention of God. Ang intention talaga ng Diyos ay man and woman. Kanan at saka kaliwa. Otherwise, hindi mag-work yan pag parehas kaliwa. Kaya sabi ni Lord kay Eva at Adan, go, be fruitful and multiply. Hindi magmumultiply pag parehas kanan. Hindi magmumultiply pag parehas kaliwa. Pag parehas lalaki, pag parehas babae. That is the design of God. Binabaluktot na. Kaya nga yung iba sabi, hindi, nag-ano naman, inseminate. But actually, it's not the design of God. Na? Hello? God created male and female to fit together. Not just physically, but also emotionally and spiritually.
Kaya nga, ang pagkakadesign sa male and female, they are different because you need to complement. Amen. So this is not about being against anyone. Hindi tayo against sa anyone na nandun sa ganung group, no? But this is about following God's divine order. Sabi niyo nga, divine order. May divine order si Lord when it comes to a love relationship. True love is not just about personal desires. Paano yan? Ibang pakiramdam ko, ako ay babae, may pusong lalaki. Pero ako ay nasa katawan ng isang lalaki, pero pusong babae. You know, kaya sabi ng Bible, do not be deceived. Guard your heart. Because sabi, di ba sa Jeremiah, the heart is most deceitful above all things. Who can understand it? Kaya kailangan, yung puso natin, hindi lang dahil naramdaman natin, pero kailangan nag-a-align yan sa design and principle ni Lord. Amen. And how you will know that you are a male? May lawit ka. How do you know that you are a female? Wala kang lawit. May biyak. Nakuha ba natin? Amen. Nagkamali ba si Lord? Paano yung damdamin ko? Kaya nga sinasabi ng Bible, yung damdamin, mapanglinlang. Ang basis mo, yung physical design ng Diyos sa'yo. And hayaan mo, ang puso mo ay sumunod dun sa design ni Lord sa'yo. Amen. Katulad halimbawa, itong microphone na to, saan to dinesign? Para gamitin para sa pagsasalita, di ba? Kung gawin kong pumaypa ito, hindi siya mag-work. Is that clear? So ignoring God's design leads to confusion, dysfunction, and brokenness in relationships. Hello? So, mauuwi yan sa broken heart. Amen. So, malinaw po with male and female, right and left. So, sabihin mo sa katabi mo, you are, kung babae siya, you are a female. Kung lalaki naman, sabihin mo sa kanya, you are a male. Amen. This is not to offend anyone. Minsan kasi, alam nyo, we only need to accept the truth. We only need to accept what God is telling us, not what the world is telling us. Amen. Huwag tayong ma-offend sa salita ng Diyos. Or minsan, masakit yun, pero yun ang tama at yun ang totoo. Kaya sabi ni Moses, Lord, tell me kung anong kalooban mo so that I may do it and so that you may be pleased. Kaya sinasabi ng Diyos kung ano yung, sa salita niya, kung ano yung kanyang gusto. Amen. And we need to follow it. Amen. So let us pray for our heart. Pag-pray natin yung puso natin na kung ito ay na-deceive, maaring marami nagsabi sa iyo ng mga kaibigan o maaring napakagisnan mo sa iyong tahanan, pero that is not the truth. The basis of the truth is the Bible, what God is telling us. Amen. So doon tayo magfa-follow. At hindi rin yung sinasabi ng puso natin. Hayaan mo na ang Holy Spirit i-lead ang puso mo sa tama at sundin natin yan. Amen. And number 2 secret is being equally yoked in faith. Okay. Una, sa paghanap ng true love, dapat male and female. Pangalawa, equally yoked in faith. Dapat parehas kayo ng pananampalataya. Pahingi po ng tissue nga. Kalimutan ko yung tissue ko. Doon yata. Andyan. Okay, sabi sa 2 Corinthians 6:14, do not be equally yoked together with unbelievers. Understanding this concept, the yoke concept, sa agriculture, pakilabas nga yung ano. In agriculture, a yoke binds two oxen together so they can plow in the same direction. Ito po yung yoke. Ito yung nakikita nyo yan.
yung nasa leeg ng baka. Okay? Sabing gano'n ng Bible, ginamit po yan ni Paul para i-illustrate na kailangan same kayo, do not equally yoke. Ibig sabihin, kailangan kung Christian ka, Christian din yung makakapartner mo. Otherwise, imagine this. Kung ikaw ito, kunyari ikaw to, tapos ito unbeliever, Christian ka, unbeliever, sabi, punta tayo in church. Ito naman, hindi, punta tayo, ano na lang, maglaban na lang. Di ba? So, ang mangyayari, maghihilahan kayo. That's important that you are both in faith. So that you will be walking in one direction. Amen. If one axe is stronger or pulling in different direction, the task becomes difficult or impossible. Kaya nga kung ikaw Christian ka, and you are winning, making disciples, di ba, you love the Lord, you are so committed, tas ito namang pinili mo is not the same faith, may ibang principle siya, may iba siyang pinaniniwalaan. Sabi mo, Christian ka, tara, magpakasal muna tayo. Sabi niya, hindi, wag na magkasal. Wala nang kasal, papel lang yan. Hello? So, you are going to different direction. Tama? And sabi, hindi kailangan mag-ano tayo. We'll make disciples because this is the vision of God. Pero sabi niya, hindi, ano na lang tayo. Come and go kayo. Simple lang tayo. Huwag na tayo mag-commit. Kaya marami, dati very active sa ministry, no, in winning and making disciples. Ang napili ay hindi the same faith. Kaya kung mas malakas yung wala sa pananampalataya, nahihila. Nakuha natin. No? So the task becomes difficult or impossible. Marriage is similar. It requires two people moving in the same direction spiritually. Nakuha ba natin? I'm very, very blessed. Yun nga na talaga sabi ko sa inyo, nilaga ako sa panalangin talaga si Pastor Alan. Pero hindi ko siya pinag-pray na, Lord, bigay mo si Alan sa akin. Ang prayer ko, Lord, ibigay mo yung tamang tao para sa akin. Dahil alam mo, Lord, tinanim na ako sa ministry. Ayoko mapangasawa yung hindi ko kaparehas ng pananampalataya. At nagbigay ako ng listahan kay Lord. Lord, yung mahal ka, mahal ang magulang, mahal ang pamilya, mabait, magaling sa instrument, pero wala akong binanggit na pangalan. So I waited for that partner. I waited for that right husband, for the husband that God will give me. Alam niyo ba, grade 5 pa lang ako, nagpe-pray na ako. Yeah, no? Hindi tayo pwedeng maging dito, yung parang pretender na, hindi ako nagpe-pray. No, I really prayed. Bakit? It's very important that you pray for your future spouse. Dahil, i-dictate niyan yung kind of life that you will gonna have. And the kind of children that you will gonna have. Amen. Yan ang magiging tatay ng mga anak mo. Kaya pagpili pa lang ng mapapangasawa, mahalaga. Amen? So, kami ni Pastor Alan, when we become boyfriend, girlfriend, we are in the same direction. No? We are both in the ministry. No? So, naging fruitful ang aming ministry. And we grow together. So, even if the shoes are left and right, let's say, left and right nga siya, they must still be the same type. Amen? So, subukan yung suotin. Ito. Yan, suotin mo yung isang high heel or tsaka rubber shoes. Na? Dapat parehas. Tama? Nakakita ka na ba na nagsuot ng yung isa kaliwa, rubber shoes, yung kabila, high heel? No. They should be the same type. And also, sa pagsusuot, ipakita mo Aliana, diba? Yan, dapat, diba? Oh, diba? Oh.
It should be match. Anong dapat na suot ni Guy? Dapat black shoes. Or pwede naman yung rubber shoes na ngayon. Hello? It should match. Sabihin nyo nga, it should match. Ngayon, yung pinagpipray mo ba, ka-match mo? Or alam nyo, ako ang suggestion ko, do not pray for specific guy. You pray for the character. Amen? Kasi si Lord ang nakakaalam kung sino talaga ang match sa'yo. And you need to wait. At habang naghihintay ka, you need to grow in your relationship with Jesus. Amen? So 100% solve ka kay Lord para when you enter into a relationship, wala nang kulang sa'yo kasi puno ka na. Kaya mo nang magbigay. Pero kapag kulang ka, when you enter into a relationship, hahanapin mo yon sa kapartner mo, kung wala. Kaya nga, sinumpisahan natin ang definition ng love sa sa Bible. Tama? No? Similarly, a believer and an unbeliever are not aligned in their values, priorities, and spiritual goals. Pag ang unbeliever at ang believer nagsama, magkaiba yan ng values. Yung isa, gusto mo magpakasal, yung isa, wag nang kasal. Tama? Yung pag Sunday, church tayo, yung isa, hindi, mall tayo, sabong. Diba? O kung ano yung dati niyang kinaugalian, naalala ko si Pastor Berana, si Mama. Hindi pa naman kami ni Alan noon, pero lagi niya sinasabi, kapag nag-choose ka ng kapartner mo, kailangan you are at least the same level of faith. You have the same intelligence. And even their family. Kasi yan minsan ang nagiging dahilan ng mga broken families. Yung hindi magka-match. Yung intelligence, sabi niya, pagka pumili ka, dapat at least kapares ng magka-level kayo ng intelligence. Hello? You can talk, you have the same language. Yung nagkakaintindihan kayo. Tama? Kaya nga, you hang around with the people that the same kind. Amen. Kaya nga, tayo may young professionals. Meron tayong group of young professionals dito. Kasi bakit? You need to hang around with the same kind. Amen. Tama, yung tinitrain natin. At kung halimbawa, yung ikaw, tama yung pag-manage mo ng pera, tapos yung isa naman walang pangarap, waldas, ay naku, magkakaproblema ka talaga niyan, mangungonsumi ka. Nagets ba natin? Am I having a point? Amen. So, may mga misconceptions in choosing the right partner. May chemistry kami. So, faith doesn't matter. Nagja-jive kami kahit hindi kami pares ng pananampalataya, okay lang. Kasi yung para magkatitigan lang kami, nagkakasundo na kami kung saan kami kakain. Kung anong gagawin namin. Mali yun. Faith matters. Faith matters dahil alam nyo, ang relationship ay hindi puro kilig. Mawawala yan. Pag dumating na kayo sa challenges of life, sa challenges of relationship, kaya faith matters. Relationship with God really, really, really matters. Halimbawa, sabi niya, bakit po si ate? Hindi nga, yung una nga, hindi naman siya believer yung pangasawa niya. Mabuti nga kung katulad ka niya. Huwag mo nang subukan. Huwag mo nang subukan. Diba? Tama ba? Hindi yun ang standard mo. Hindi sila ang standard mo. Ang standard mo ay yung sinasabi ng Bible. Do not equally yoke with the unbeliever. Amen. Kasi maaaring, praise God, nadala sa church, pero ang daming heartaches nun. Unlike na kapag kapares na kayo. Amen? And ito, ang binabalikan natin yung sinasabi ng Bible. And love is more important. Ito pa, misconception, love is more important than religion. No. Sabi nga nila, ito, laging naririnig ko, ikaw, ang tatay mo, si Lord. Tapos, ang tatay niya, si Satan.
Hello? Diba? Pag unbeliever, syempre iba yung values nun eh. Of course, we love people. Pero syempre, may iba pang values yun, may ibang principle na sinusunod yun. No? May influence siya. Ngayon, pagsamahin mo, naging magbalae si Lord at saka si Satan. Lagi ko naririnig yun sa mga matatandang pastor. Hello? Kaya nga, religion matters. Faith matters. Amen? And even yan sa pagpapalaki ng anak, no? Sa pagmamanage ng family. You know, raising up a family is management. That's why we need the wisdom from God. Pero kung unbeliever yan, wala siyang faith kay Lord. Wala dang wisdom galing kay Lord. That's why faith and religion matters. Ito pa, misconception, these beliefs ignore the reality that faith influences all aspects of life. Na lahat ng mga beliefs, ini-ignore natin yung reality of faith. Amen. So, sa values, decision-making, sa parenting, and handling conflicts. Yan yung mga haharapin nyo pagka kayo ay mag-asawa na. Sa mga decisions. No, pag unbeliever yan, hindi yan, kuripot yan. Ang ano niyan, ang pera niyan, pawaldas. Pero pag ikaw naman, nagta-tithes and offering ka, you love God, you love the people. You are obedient to His word. Pero pagka unbeliever, huwag ka na mag-tithes. Tatakbo lang yan ng pastor. Pinagbintangan pa yung pastor. So maraming magiging conflict. Hello. So, may mga long-term issues of being unequally yoked. Natututunan tayo. Ang hirap ng Tagalog. Okay. In times of trouble, a believer will run to God. Amen? But an unbeliever may rely on worldly solutions. Nagets natin? Na? Pag when it comes to halimbawa sa pagbibinan, napakabalad ko talaga, napakabait ni Pastor Alan. Talagang iba talaga pagkabunga ng panalangin. No, grabe, parang siya ang anak. Lagi ako ang ino-correct niya. Sabi niya, alam mo ba kung bakit parang laging galit si nanay? Sabi niya, intindihin mo, nanay mo yan. Sabi niya, si nanay Bisaya. Ang Bisaya parang laging galit. Sabi niya, ipinaintindi niya sa akin. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, when I married with Pastor Alan, we are reconciled. I was reconciled with my family. Kasi hindi ako lakit sa tatay at nanay ko. Pero when Pastor Alan came, na-reconcile even my family, na buo. Ang sarap talaga na ang mapangasawa mo ay bunga ng panalangin. Galing sa Diyos. Kaya huwag kang magmadali. Hello? No? So differences in faith can create tension in marriage, parenting, and life choices. Kapag magkaiba kayo ng pananampalataya, may tensyon sa relasyon. So instead na mag-grow kayo together, an unequally yoked couple may grow apart. Kaya makikinig sa dikta ng mundo, maghiwalay. Tama. Kasi unequally yoked kayo eh. Kaya sinasabi na lang, ginagawang option ang paghihiwalay. Kaya nga, before you enter into a marriage, follow this principle. Amen? No? Being equally yoked in faith. Parehas kayo ng pananampalataya. Parehas niyong mahal si Lord. Amen? At ito pa, dagdag ko lang. Pag nagpili kayo, piliin niyo yung mahal talaga si Lord. Amen. Mas mahal ka kaysa kay Lord. Huwag kang pipili ng mas mahal ka. Kaya pag nag-uusap kami ni Pastor Alan, sabi ko kay Pastor Alan, love, huwag ka magsiselos. May mas mahal ako sa'yo. Alam mo naman, mas mahal ko si Lord sa'yo. Naalala ko merong sa Facebook, sabi niya, binati niya ako ng happy anniversary. Sabi niya,
At parang kailan lang, nung tayo nagsumba sa altar, kinikilig eh. Tapos sabi niya, salamat kasi mas mahal mo si Lord kesa sa akin. Dapat mas mahal si Lord kesa sa iyo. Amen? No? Kasi pag mahal ka kesa sa'yo, magiging loyal yan, takot kay Lord yan eh. Tama? No? Pagka mahal si Lord, magfa-follow yan kay Lord. So it is better to wait for godly partner than to compromise faith for temporary affection. Amen? Can I hear an amen? Kung naintindihan natin, better to wait. Sabi nyo nga sa katabi mong dalagat, binata, better to wait. Kesa mag-suffer ka at i-compromise mo yung faith mo. Alam niyo, sabi ko sa inyo, yung kilig, it is just temporary. Can I hear an amen from the marriage couple? Tama ba? Kinikilig ka pa. Diba ikaw, kinikilig pa ba kayo sa partner niya? Diba minsan nawawala na yan eh. Because love is a choice. It's a commitment. Kaya kahit wala ng kilig, pipiliin mo pa rin siya araw-araw. Kaya, mag-intay ka na sa tamang tao. Amen. Pangatlo, finding the right fit. Scripture reference natin dyan, 1 Corinthians 7:39, a wife is bound by law as long as her husband lives. But if her husband dies, she is at liberty to be married to whom she wishes only, sabi nyo nga, only in the Lord. Kapag namatay yung asawa, pwede mag-asawa ulit. Pero in the Lord, it is not enough for someone to be at the opposite gender. No, ay, sige, pipili na ako. Okay, opposite gender. At parehas ng pananampalataya. Pero kailangan may match pa rin kayo personally. Yan yung sinabi ko kanina. No? Katulad ng sapatos, shoes must not only be the right type, but also the right size. Amen. Sabi ko, hinahanapan ko nga itong, sabi ko, sino kayong mga maliliit ang paa dito, pasuotin ko to. No? Kasi pag malaki, masisira eh. Na? Halimbawa, suotin to ng may mas maliit o kahit mas malaki. Hindi ko naman ito mapasuot kay Chester, baka mawakwak eh. Ano mangyayari? It is uncomfortable. No, masisira ang sapatos kapag mas malaki, pag mas maliit, di ka rin makakalakad ng tama. Kaya pag pumili ka ng kapartner, hindi lang yung right type, pero dapat right size. Because if a shoe is too big or too small, it will be uncomfortable even if it looks good. Kaya nga, no, hindi enough lang na mukhang looking good sa Facebook. Pero ang importante doon, yung kung sino kayo pagka kayong dalawa na lang o sa pamilya nyo. How to know if someone is the right fit? Eto na. Paano mo malalaman? Say an amen to single. Gusto mo bang malaman? How to know the right fit? Napaka-demure naman ng mga taga-Jagiya. No? How to know if someone is the right fit? Number 1. Do you genuinely like each other? Dapat merong mutual attraction. Attraction is important, but do you enjoy each other's company? Yung hindi lang attraction, pero kailangan nag-enjoy kayo na magkasama kayo. Kaya alam nyo better that yung magiging future partner nyo, dapat best friend nyo. Oy. Kaya sabi, alam niyo, may mga nagtatanong sa akin, Pastora, paano yun? May mga single na nagtatanong, sabi ko, wag mo munang ligawan. Ipag-pray mo muna kay Lord. Mag-pray ka muna. Tapos, be friends with everyone. Be friends. Alam niyo, kailangan pure heart eh, tama? So, ano muna kay Lord, sikilin muna yan. Pero maging magkaibigan kayo. Kasi pagka nanligaw ka agad, always best foot forward dyan. Pero pag magkaibigan kayo, hindi yan mahihiya kahit maamoy mo yung fart niya.
Na hindi yan mahihiya kahit nakangangayan matulog. Kasi bakit? Magkaibigan kayo. Kaya better na ang life partner mo o yung future spouse, naging magkaibigan kayo. Hello? Kasi pag naging magkaibigan, doon yung makikilala ang isa't isa. Kaya nga, ang sinasabi ko, long friendship, short engagement. Dahil sa friendship pa lang, nakilala mo na. So, pagka naging kayo, niligawan mo, at naging kayo, huwag nyo nang paabutin ng 1 taon, kasal na agad. Kasi bakit? To avoid temptation. Dahil dun pa lang sa friendship, nakilala mo na eh. At natanggap mo na siya kung sino siya. Nakita mo kung paano niya itrato yung kanyang pamilya. Mamaya na yan. Okay. Kasama yan. Do you agree on major doctrinal beliefs? Do you align on issues like prayer, spiritual gifts, and church involvement? So, pares kayo ng faith. Amen? So, number 3, what kind of friends do they have? Anong klaseng kaibigan meron siya? Kaya nga sabi, hindi, mahal ko siya, kaya kong tanggapin ang lahat-lahat sa kanya, maging sino siya man. Ewan ko lang, after 2 years, 3 years, masabi mo pa yan, kapag sinusundo mo na siya sa inuman at sugalan. So, know his friends, know her friends. A person's close friends reveal a lot about their character. Kasi kung sino ang laging sinasamahan niyan, yun siya. Pang-apat, how do they treat their family? Ito, kaya nga importante magkaibigan. No? Kasi makikita mo, pag magkaibigan kayo, wala yang itatago. No? Paano niya tinatrato ang kanyang pamilya? Pag barumbado yan sa magulang, ay, hindi mo maaasahan yan maging mabait na spouse. Isa yun sa principle, sa advice na finalo ko, sabi, narinig ko sa isang pastor, sabi, pagka daw mamimili ng mapapangsawa, tignan mo, dapat mabait sa magulang. Lalo na sa nanay. Kasi pag mabait daw yan sa magulang, mabait na asawa. Kasi sabi ko, ang prayer ko, Lord, bigyan mo ako ng mabait sa magulang. Mabait sa nanay, mabait sa tatay. Si pastor na mapakabait na anak. No? Alam niyo, sa all our relationship, yung namin, yung marriage life, never akong sinagawan ni Pastor Alan. Never. Never talaga. Kaya nga, importante, tignan niyo kung paano niya tinatrato yung kanyang mga kapatid, kung paano niya tinatrato ang kanyang mga magulang. Panglima, ito, do mentors and family approve? Approve ba yan sa mentor mo, sa pastor mo, sa leader, at sa pamilya? Ito yung isang pinag-pray ko kay pastor. Sabi ko, Lord, eto na, no? May journey talaga ako kay Pastor Alan eh. Siyempre, nagkakaroon na ng crush, pero, tikom muna. Ano muna yan? Control, pigil. Na pinagpipray ko sa Lord, tanggalin mo. Pag hindi talaga kami, wag na lang. Tanggalin mo na itong nararamdaman ko. Pero sabi ko, Lord, kung kalooban mo ito, kung kalooban mo kami, approve sa lola ko, sa nanay ko, sa tatay ko, sa auntie ko, sa kapatid ko. At sabi ko, approve kay Pastora Becky, kilala si Pastor, kasi siya ang youth pastor na, approve sa pastor ko, kay Pastor Verana, tatay eh. Approve kay Pastora Verana. Yun talaga prayer ko eh. Eto na, nang dumating ng time, right time, tinutukso na kami kay pastor, pero hindi pa talaga ako nagpapakita ng ano. Kaya mga babae, huwag kayong magpapakita ng motibo. Never nyo sabihin na may gusto kayo. Wag. Sabihin nyo kay Lord. Kay Lord, wala akong sinabihan, wala akong pinagsabihan. Tapos eto na, nung sabi ko, Lord, sana approve sa church. Ayoko na may kumukontra sa church. Nung sabi ni Pastor Dave, sabi ko, daya-daya nyo kasi kayo, Joey, matagal na kayong magkasamang magkaibigan. Kaya mas kilala mo si Pastor Alan. Si Alan. Sabi ni Dave, hindi baling silang, matagal na silang magkaibigan. Kayo naman habang buhay magsasama. Ay, kinilig ako.
Sabi ko, "Uy, okay lahat." Tuwa sila. Ay, sabi ko, okay Okay sa loob, okay lahat sa church. Okay na. Tapos ang lola ko, approve. No? Kasi pumunta si Pastor Alan sa amin dahil parehas kami na nasa sa youth. No? Magawa kami ng mga project-projectan. Sabi ng lola ko, "Yan ba yan? Naliligaw." Sabi ko, "Hindi po." Pero okay sa kanila. Pinaghahanda ng pagkain. Ganon. Tapos kay Pastor Berana, ito pa, sabi ni Joey, ikaw, sabi ganon, bagay naman kayo ni Alan, parehas kayong graduate na, parehas na kayong, bagay na kayo. Sabi ko, "Huwag ka maingay, baka marinig ka ni Pastor Berana, gagalit yun." Sabi ni Pastor Rick Berana, "Oy, bakit? Wala namang masama, dalaga siya, binata ka." Nandun siya ako, "Uy, okay, approve na naman." Sabi ko ganon. Hello, masarap yung nag-a-agree lahat. Amen. At ito po yung last, nakakakilig. Yung si Dr. Marivic, ninang namin yun eh. Nagpapagawa ako ng ngipin, yung brace. Sabi niya, "Sarah, sana kayo na lang ni Alan." Ganun ba? Alam mo ba, ayaw ni Pastora Birana dun kay Joy. Kasi Joy yung pangalan ng girlfriend niya eh. Naku, baka sandali. Sorry naman. Sabi ko, hindi, lang po kami ni Alan, magkaibigan lang pa. Hindi, alam mo ba, may ibang gusto si Pastor, may ibang gusto si Pastora Berana para kay Alan. Talaga po? Sino po? Sabi niya, "Ikaw." Yes, sabi ko, confirm. Hello? What I'm telling you is this, you can journey with God. Wag mo munang unahan si Lord. Makipag-usap ka kay Lord. Sumasagot siya. If you honor God, He will honor you. Amen? And it will come at the right time. Sabihin mo sa katabi mo, right time. So approve dapat ang family, ang mentors. Pang-anim, do you have peace about the relationship? May peace ka ba? No? If your spirit is uneasy, take it seriously. God may be warning you. Kapag hindi ka palagay sa relationship na yan, cut it off. Number 7, can you trust them? Trust is foundational for a lasting relationship. Yung kahit malayo ka, andun yung tiwala at peace ka. Pero yung palagi kang tamang hinala, hindi magiging healthy ang relationship nyo. Better to cut off the relationship as early as possible. And number 8, would you want your children to be like them? Ito, maganda. Yung lalaki na gusto mo o yung babae na gusto mo, ang tanong ito, gusto mo ba na yung lalaking yan o yung babaeng yan na nagugustuhan mo ay magiging katulad ng anak mo? Hello? If the answer is no, they may not be the right fit. And number 4, paying the price for love, commitment and purity. Commitment is the true test of love. Finding the right person is only the beginning. True love requires sacrifice and purity. So nakita mo na yung right person. Pero alam niyo ba, the true love requires sacrifice. Say sacrifice. And purity, it means you are selfless and it is pure. Hindi ka pag-iisipan ng masama, na pagbabala ka ng masama. When you find the perfect pair of shoes, you don't just take them and wear them out of the store. Tama? Pag nakita mo na, ito na. Ako po, pagka namimili ako ng sapatos, ito na, kasya na, okay na, gusto ko na yan. Gusto ko na ng puting sapatos. Dadaling ko na sa labas. Hindi. Anong gagawin? Punta ka mo ng cashier. Bayaran. Tama. No, you have to pay for them first. Sabihin mo, pay. Katulad ng relationship, true love requires a commitment through marriage before physical intimacy. No? Bago kayo pumasok sa physical intimacy, kailangan bayaran mo muna. Anong ibig sabihin? Bayaran mo muna ng marriage. Bayaran muna ng purity. Hello?
Hindi pwede yun yung para kang trial and error. Ay, hindi, sige, subukan muna natin, wag muna tayo magpakasal. Tingnan natin kung mag-aano tayo, magmamatch. Kaya nga dapat may friendship muna. Doon kayo magkakakilanlan. Pero yung sabihin mong, sabi nila LIP, live-in partner, yung magli-live-in muna para makita nyo kung match kayo, hindi yun design ni Lord. That is the principle of, that is the idea of the devil. Hello? Kaya nga sinabi yung fornication eh. Huwag kang magfo-fornicate. What is fornication? Fornicators will not enter into the kingdom of God. Sabi, di ba? Ang fornicators is sex outside marriage. Kaya ang ginagawa natin sa church, no, ibinabalik natin yung biblical design. If you are in a relationship na outside marriage, then you get married. Hello, para naman doon sa mga single, huwag ka nang pumasok doon sa ganong sitwasyon at huwag ka nang gumaya. You know, this message is very relevant. Kasi bakit kahit mga kabataan ngayon sa sex outside marriage na nagfo-fornicate as early as elementary. Ano, ilang taon yung nabuntis? 11 years old. Hello, mga young people, are you listening to me? Mga babae, hello, say amen. You need to take care of yourself. Take care of yourself. Amen. Kailangan marriage muna before physical intimacy. Bakit si kuya ganun? Hindi nga siya ang standard. Hindi nga sila ang standard nyo. Ang standard natin. Ang standard natin, yung sinasabi ng Bible. And then you better follow what the Bible is telling you. Hindi ka magpa-pattern dun sa buhay ng ibang tao. Ang pattern mo ay yung salita ng Diyos at ang sinasabi ng Diyos. Amen. Okay? Kaya kahit yung mga kaklase mo ginagawa na yun, iba ka. Kasi you belong to God. Kaya nga sabi ni Lord, you belong to me. You know, when we follow this, you will be protected. Sabi ng Hebrews 13, for marriage is honorable among all, the bed undefiled, but fornicators, you see? Fornicators, when you say fornicators and adulterers, fornication is sex outside marriage, and adultery is relationship with someone who is married. That is adultery. Ano sabi? Fornicators and adulterers will be judged. Kaya nga, marriage is honorable. No? Para sa Panginoon, that is consecrated and sanctified. Amen. Yan ang pagtingin ng Diyos, no, sa marriage. It is undefiled. So kung ano sinasabi ng Diyos, we will gonna follow it. We will not follow what the world is telling us. We are created in God's image. Hello? The devil wanted to destroy us. Sabi, the thief comes to steal, to kill, and destroy. But he came to give us life and have it to the full. Amen. And when you enter into that kind of relationship, physical relationship, you are uneasy. Wala ka ng peace. That's why we need to, while you are waiting, we need to grow a relationship with God. Hello? Paano mo malalabanan yon? Do not focus on resisting the struggle or the sin. Focus on God. Turn your focus. Kasi pag tayo, ang focus natin sa pagre-resist ng kasalanan, no? Nung sexual impurity. Huwag ka doon. Mag-focus ka kay Lord. I-divert mo yung attention mo kay Lord. Kasi kung saan nakafocus ka, yun ang magiging passion mo. Yun ang magiging desire mo. Kaya switch mo yung focus. Kaya nga sabi ng Bible, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Hello? Kaya nga, kung gusto mong
mabago or matanggal yung sexual impurities, magbasa ka ng Bible, makinig ka ng mga preachings about the Lord, about purity, no? So, siniswitch mo siya. Nilalagyan mo yung puso mo, yung sarili mo ng mga tamang load. Pero kung ang lagi mong pinapakinggan at pinapanood yung mga nakakakilig, yung mga Korean novela, no? Yung mga reels ng mga bastos, tama, yung pornography, ibang load yung napupunta sa'yo. That's why you need to focus. Refocus your eyes, your attention. Culture promotes casual relationship and cohabitation. Yun yung live-in. But the Bible emphasizes covenant love. Say covenant love. Remember, sex is sacred bond meant for marriage. Engaging in premarital sex can cloud judgment and lead to emotional and spiritual consequences. Yung katulad ng nangyari kay David. There are a lot of heartaches na na-experience ni David. Namatay yung anak nila ni Bathsheba. Nasira yung mga anak niya, nagrebelde sa kanya. Though he is a man after God's own heart, but he never escaped on the consequence. Why? Because God is our Father. Pag Father, mahal niya ang mga anak niya. At ang pagmahal mo, dinidisiplin mo. Amen. Kaya nga better, habang ito, lalo na sa mga young people, you're just beginning. Do it right. Start it right. Begin with God. Amen. At kung meron tayong mga barkada na mali ang influence natin at nagsasabi ng mali at ito ay hindi ayon sa sinasabi ng Diyos o sinasabi ng Biblia, leave them. Lalo na mga kabataan, you are just starting. You are building yourself. Ngayon, ano ang foundation mo? Dapat yung foundation ng, lalo mga kabataan, you are building your foundation. Hindi, di ba minsan sabi, hindi, kaya ako kanyang kaibigan, kaya ako sinasamahan kasi iwi-win ko. Pero ang problema, hindi ka pa founded. Wala ka pang foundation eh. Kaya dapat ang foundation mo, yung mga tamang tao. Yung mga tamang salita. Kasi kapag mali ang sinimulan mo, mali na yung foundation mo. Kaya ngayon, yung principle and culture mo, mali na. Kasi mali yung kasama mo eh. Nakuha natin, kaya nga ang pinakamahirap bakbakin ang pundasyon eh. Pagka binago mo ang pundasyon, sisirain mo ang buong building. Are you getting it? Am I making sense, no? So why God calls for purity? It protects your heart from unnecessary heartbreak. Pangalawa, builds trust and self-control for marriage. And shows respect for God's design for relationship. Pakikuhaan yan. Yan. It will protect your heart from heartbreaks. Kami ni Pastor Alan, we are not perfect being. No? Marami din po kaming mga flaws as husband and wife. Pero ito pong maganda na nangyari po sa akin, sa personal ko na marriage experience ko, hindi ko na naranasan yung mga naranasan ng mga ibang problema ng marriage couple. Na-lessen, no? Minimize. And because we have the same faith, alam namin kung paano i-resolve in God's way. Nakuha natin? Unlike kapag sinubukan mo pa yan, there will gonna be really a lot of heartaches and kahit mga bata ay dadamay. Hello? So if you truly love someone, you will honor them by waiting and committing to them fully in marriage. Kaya kung totoong nagmamahal ka, iintayin mo, i-honor mo. Hello, young people! Mga young men! Hello? Maghintay ka. Sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka. Ito pa, dagdag ko lang, no? Pastora to, ha? Pastora to, nanay to.
mag-date, huwag ka munang manligaw. Nakakahiya naman, ano? Humihingi ka pa ng baon, tapos yung pan-date mo, hinihingi pa sa nanay mo. Hello? Another topic yan. Bago ka pumasok sa isang relationship, make sure may trabaho ka. Tama? Yung mga babae, hindi ka pa nga marunong maglaban ng damit mo, nagpapaligo ka na. Hindi ka pa nga nagluluto ng sarili mong pagkain. You know, life has stages. Life has stages. Hindi mo yan pwedeng baguhin. Ang stages of building up, no, training, nasa foundation yan eh. Pero kung wala kang foundation, wala ka pang karanasan, hindi ka pa natatrain sa gawaing bagay, gawaing bahay, hindi ka pa natatrain how to manage finances, then pumasok ka sa relationship. Ay! Malaking problema yan. Ito pa isa eh. Nakakainis, di ba? Kakainis talaga, sorry. Kasi yung alam mo yung nag-asawa ng maaga, tapos umasa sa magulang. Open rebuke is better than hidden love. Hello? May nababago ba? Sabi ng Bible, be transformed by the renewing of your mind. Amen. Amen. Kaya hindi ibang tao ang standard mo, ha? Ang standard mo yung Bible. Nilay down ko sa inyo yung personal experience ko, pero hindi ko sinasabing ako gawin yung standard. Pero yung naranasan ko, it keeps me away from a lot of heartaches. Amen. So ngayon, marriage can be made either in hell or in heaven. Ang tanong, para naman sa mga mag-asawa, ano ang marriage mo? Made in heaven or made in hell? Yun. Pag tamang tao, made in heaven. Marriage made in hell is a marriage between Ahab and Jezebel. Kilala niyo si Ahab tsaka si Jezebel? Si Ahab, passive husband. Walang pakialam. No, passive na husband eh. Si Jezebel naman, controlling, manipulative witch. Witch talaga. And the only place where Jezebel thrives is in the presence of Ahab. Kasi nga passive. No? Walang sariling stand. Alam niyo ang marriage na mala-impyerno. Marriage usually involves a passive husband and a controlling wife. Tanungin mo sa katabi mong, are you a passive husband? Ano naman, are you a controlling wife? But you know, that is not a biblical marriage. Hello, tumahimik na. So what God expects of husband is to be assertive. Anong ina-expect ni Lord sa mga husband? Maging assertive, maging positive ka. Hindi ka dominant, hindi ka naglo-lord over, hindi ka bossy. But you are positive, you are encouraging. Hello, o yun nga eh. Sabi ko, iba talaga si Pastor Alan, sabi nga ni Joy. Nagkatawang tao eh. Si Pastor Alan, he is always positive. Kahit nung young people pa kami, very positive siya. Sabi, narinig niya yung boses ko, wala sa tono. Sabi niya, hindi kaya mo yan. Yan, sige, okay yan, ganyan. Kaya ako naniwala, ako maganda boses ko eh. Kaya gumanda naman. Umayos naman sa tono. Assertive. Yun laging positive ang sinasabi. Hello? Mga tata, you need to be positive. Lalo na sa mga asawa nyo, huwag niyong pagsasalitaan ng masama, ng negative ang asawa nyo. Sabi ng Bible, they are fragile. Huwag mong sisigawan. Uy, tahimik. Sabi ng mga, hindi nga po kami sinisigaw. Hindi ko nga po sinisigawan eh, kami ang sinisigawan. Not lording. Because you are a shepherd, you are a priest, you are a prophet, and you are lovers.
And a wife, ito naman, can even strong personality. Yes, pwedeng strong personality ka. Pero may entrepreneurship personality, yun naman sabi sa Proverbs 31, di ba? Dapat masipag, marunong kumita ng pera, hindi gastador. Hello, mga nanay! Madiskarte. Sabi yan, basahin niyo ang Proverbs 31. Ang babae, madiskarte. Gumagawa ng paraan ka para kumita, hindi para gumastos. Sabi na isang misis, sabi niya, balanse tayo. Ikaw kumikita, ako gumagastos. No? Pero kahit na ikaw ay achiever, mga babae, meron kang strong personality, no, pero hindi ka witchcraft, hindi ka witch, hindi ka controlling witch, hindi ka bruha. You are not controlling. Hello? Alam niyo yung witchcraft? Yung witch, controlling, dominating, manipulating. And even ganun din sa mga husband. Tahimik na kayo, parang ayaw nyo na, bababa na nga ako. God did not call husbands to pick up control, domination, which is also witchcraft. Kahit yung mga lalaki, hindi ka rin mag-dominating. Amen. But marriage made in heaven resembles the Trinity. Pinapakita, merong manifestation ng muka ng Trinity, ng Father, Son, and the Holy Spirit. Kasi bakit? Ang God natin relational, eternally. No? Ang Father, ang Son, ang Holy Spirit. Ang Son nagsasubmit sa Father. Yet they are not equal. The Spirit glorifies the Son, yet they are equal. No? Ulitin ko, the Son submits to the Father, yet they are equal. The Spirit glorifies the Son, yet they are equal. So there is a sense of order. Sa marriage, dapat may order. There is equality. And this has been happening for eternity. Hindi natin nakita na nagselos ang Holy Spirit sa Son. Hello? Minsan meron po akong pinapractical na advice, no? Kasi yung asawa ko, di marunong magluto eh. Sabi ko, ito ba, yung asawa mo nagtatrabaho? Opo. Naglilinis naman? Opo. Naglalaba? Opo. O di ikaw magluto? Imagine mo naman, nagtatrabaho na, naglalaba naman, naglilinis, hindi naman tamad eh. Tama? Naglilinis. Nakikita mo, namamalingkin. Tapos, gusto mo talagang, siya pa talaga magluluto. Mali yung ganong konsepto. No, hindi ako ang lalaki. Pagdating ko kailangan talagang nakahanda na. Pero yung misis pala galing pa ng trabaho, lugay-lugay na, galing pa sa traffic. Tapos magmamadali siya, magluluto siya yung asawa niya kasi kakain. Hello? Equal naman. No? Meron talagang misis na hindi marunong magluto. Pero pwede naman yung pag-aralan. Pero kung nakita niyo yung asawa niya, bruhang-bruhan na, sa dami ng ginagawa, abay, nung kinuha mo yan, ang ganda. Alagang-alaga yan. Tapos nung napangasawa ka, naging bruha. Hello? Kayo naman mga babae, hindi ko nung sinasabi, bawal ang tamad, ha? Ang sinasabi ko, ang pinag-uusapan natin ay yung babaeng nagtatrabaho, diba? May career woman. Tapos naglalaban naman, hindi naman tamad. Pero huwag mo naman lahat iasa. Tama ba, husband? Pag hindi nagtitimpla ng kape, ikaw magtimpla ng kape. Nalala ko si Pastor Cesar, sabi niya pinaggagawa niya ng breakfast in bed si Pastora Claudia. Bakit? Si Pastora Claudia, senator. Tama. Nagpapastor din. Hello? Kaya nga, there is no jealousy. There is an equal footing. So, the relationship dynamic within the Godhead never had a friction. Kaya nga, binasa muna natin kung anong definition ng love. No, hindi yung ako. Kaya pag pumasok ka sa love relationship, dapat ano ang maiko-contribute mo?
Anong maibibigay mo? Anong maidadagdag mong value doon sa mapapangasawa mo? Hindi kung ano yung makukuha mo. Imagine mo yung mga asawang babae, nanganak pa yan. Ng 8, 6. Amen. Kaya ngayon nalosyang na, kakapanganak. Tapos ngayon sabihin mo, losyang ka na, ganito. Paano di malolosyang pinagtrabaho mo? Inanakan mo ng napakadami. Tapos nagtatrabaho pa sa bahay, nag-alaga pa ng anak. Tapos ikaw magpapaalaga ka pa. Alam mo, alagaan mo yung asawa mong babae. Amen? Si Pastor Alan, magaling talaga mag-alaga. Oo. Alam niyo, bagong kasal kami, hindi ako pinaglaba. Never niya ako pinaglaba. Tapos noon, ayoko talaga ng may katulong, pero hindi siya pumayag. Dapat kasama namin si Miriam. Kaya alam mo, talagang sabi ko, bakit kaya itong taong to ang bait-bait? Sabi ko, anong meron to? Anong hiwaga ang meron sa kanya? Hello, mga tatay, mga husband, no? Amen ba? May nababago? May nababago ba? Oy, mga lalaki Okay, hindi kayo pwedeng mag-ministry sa iba nang hindi nyo inaalagaan at mahal ang asawa nyo. You are a false prophet. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ang mga babae naman, huwag namang abusado. Dama. Proverbs 31, you are a gentlewoman. Tama ba? Hindi kayo spoiled brat. Amen? No? You are gentle. You are submissive. Hindi ka rin maninigaw ng asawa. God wants a relationship to represent the Trinity. Anong ibig sabihin ng submission? Respect. Huwag mong ipahiya ang asawa mo sa public. Amen. Huwag mo siyang bubulihin sa public. Dapat ikaw ang first admirer niya. Ang gwapo-gwapo talaga ng asawa ko. Dapat ino-honor mo siya sa harapan ng mga anak mo, ino-honor mo siya sa harapan ng mga disciple mo, ino-honor mo siya sa harapan ng iyong ng family and relatives. Amen? Binubus mo yung leadership niya. Kasi, alam niyo, ang lalaki, mabilis silang ma-discourage. Kaya dapat ikaw ang pusher. Ikaw ang nag-uplift ng kanyang leadership. Ikaw ang magpapalabas ng galing. Amen ng amen si Masay. Amen. So, instead of, God wants a relationship to represent the Trinity, to represent the Godhead, instead of to represent the kingdom of the enemy. Typically, pagka kingdom of enemy ang nire-represent ng marriage, ito ay marriage in hell na marriage ni Ahab tsaka ni Jezebel. No, here are some few, hindi ko nababasahin yung quotes kasi medyo mahaba na. Gary Thomas. Si Gary Thomas, sabi niya, ang best wedding gifts daw na pwedeng ibigay sa mag-asawa ay full-length mirror called your spouse. Bakit? Lalagyan nyo, i-attach nyo yung card. Here is to help you discover what you're really like. Ang asawa mo ang reflection mo. Kaya pag maganda yan, magaling kang mag-alaga. Kapag magaling ang husband, magaling mag-push yung babae. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! Pag lumabas, ang galing ng lalaki kasi magaling maglabas ng talagang very ang babae, bilib na bilib sa asawa niya. Meron po akong kilala, co-faculty ni Pastor Alan, ninang yun ni Jasmine. Nung nag-start sila ng marriage, yung asawa niya, janitor. Siya, professor na ng URS, teacher. Alam niyo ginawa niya, pinag-aral niya yung asawa niya. Hanggang nag-masteral yun. Hanggang naging professor din yung asawa niya. Amen? Iba mga babae, pag magaling ang leadership ng lalaki, yung babae ang factor niyan. Huwag mong mamaliitin ang asawa mo. Amen?
Marriage takes a lot of time. If you want to become like Jesus, get married. Sabi. Dahil alam nyo, pagka nag-asawa ka, you need to have an image of Jesus Christ. Pero, para naman sa mga single, no? If you want to be free to serve Jesus, stay single. Mamili kayo, no? Kaya nga si Jesus, nung sinabi niya, diniscuss niya ang marriage sa mga disciples niya, hindi na nag-asawa ang mga disciples niya eh. Sabi niya sa Matthew 19, if there's such as a case with a man and his wife, it is better not to be married. Pero hindi ko kayo dinidiscourage na mag-asawa. Kasi kung kalooban ni Lord na mag-asawa ka, then okay. Pero kung gusto mong mag-serve kay Lord na walang ibang responsibilities at mag-focus ka lang kay Lord, then stay single. Parang walang nag-amen. Okay, sige. Ibig sabihin, gustong mag-asawa. Amen? No, so, gusto ko iwanan to. Marriage is a covenant, not a contract. Marriage is a covenant, not a contract. Ang contract may expiration. Ang contract laging pinaglalaban ang sariling rights. Pinoprotect ang sariling rights, ang sariling benefits. Pero ang covenant, it is between you, your wife, or your spouse, and God. Ang contract, pinipirmahan ng ballpen. Ang covenant, pinipirmahan ng dugo. Dahil sa Bible, merong mga covenant, no? Sila Moses, sila Noah, and even Jesus Christ. Kaya nga may old covenant, na new covenant, yan ay pinirmahan ng dugo. What does it mean? Now, when you enter into a marriage, you enter into a covenant, it means you will die to yourself. Kaya nga sabi ng Bible, you will become one. Kaya ito, pag sa mga may asawa, no? Kailangan mamatay ka na sa sarili mo. You die of your own rights. You die from your own desire. Hello? Marriage is not just a covenant with your spouse. It is a covenant with God. Kaya once na sinira mo yung covenant marriage na yan, sinisira mo ang covenant mo kay Lord. Amen? Ano sabi sa Ecclesiastes? Ang marriage ay a threefold cord is not easily broken. Threefold cord. Hello? Nakakita na kayo ng rope? Na once putulin mo yung isa, hindi mo na magagamit yan, sira na yan. Hello? Wala nang stability yan, wala nang lakas yan. Kaya nga, you don't break your covenant. Because when you're breaking your covenant, you are breaking the promise you have made to God. And when you promise to be faithful, then you will be faithful. Amen. Kaya nga, hanggang pagputi at pagkulubot ng balat. Ngayon pa naman, ang daming magaganda. Sa totoo lang, ang daming maganda ngayon. Kumpara sa noong araw, pero maganda naman sila Gloria Romero, di ba? Sila Susan Ross. Talagang natural beauty yan. Pero ngayon, ang dami talagang maganda. Kahit hindi ka maganda, maganda na ngayon eh. Bakit? Kasi pwede nang patangusin ng ilong, pwede nang paggandahin ng mata, napakinisin ng muka, pwede nang pakurbahin. Kaya sabi ng Bible, ano sabi sa Proverbs 31? No? The beauty is fleeting. Beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. Kaya pag namili kayo ng mapapangasawa, hindi yung maganda lang, dapat may takot sa Diyos. Amen. Parang mahina ng Mag-extend pa ako nito, mga 2 hours pa. Hanggat hindi kayo nag-amen. A biblical
Covenant marriage is your commitment, number 1, to God. Number 2, institution of marriage. Anong institution of marriage? The government and the church. And to your spouse. Tatlo yan. Kaya we will not break our covenant. Amen? No? Sabi ng pwedeng i-divorce. No, 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 no. Unless na lang mamatay yung asawa. Hello? Kaya pag yan ang napangasawa mo, yan na yun. Wala nang kapalit yan. Never mo nang, huwag ka na mag-isip na may kapalit yan. Siya na. Huwag ka nang tumingin sa iba. Yung ibang magaganda, hindi totoo yun, peke yun. Hello, alam niyo ba na matalino ang asawa niyo sa mga lalaki, sa husband? Alam niyo ba that the wife you get married is smart? Yes or no? Oo, yes. Kasi ikaw ang pinili. Amen? Kaya never say na hindi smart yung asawa mo kasi kung hindi yan smart, ay nagkamali siya ng pinili. Ha? Amen. Smart ba yung mga misis nyo? Oo naman, kasi ikaw ang pinili. So, amen ba? A marriage is a covenant, not a contract. And it demands death of the two of you. Amen. Pwede na mag-play. Pwede ba yung favorite ni Pastor Verana? Ikaw dito. Yung as I wait. Power of love, yan. Kailangan mamatay ka sa sarili mo. Single, married people, no? Kung naiisip nyo ng hiwalay, naiisip nyo na hindi mag-workout yan, no. Mag-workout yan if you die to yourself. Single, as the moment na magpakasal ka, kailangan mamatay ka muna sa sarili mo. You need to have a funeral. Marriage is a funeral of your ego. Funeral of your pride. Funeral of your own interest. Hello? Alam niyo, bago ako nagpakasal kay Pastor Alan, kahit gustong-gusto ko na siya, ilang beses akong pumunta ng prayer mountain. Nag-fasting ako. Sabi ko, Lord, eto na, nag-propose na, the wedding is ready. May gown na lahat na. Ilang beses pumunta po ako sa prayer mountain. Sabi ko, Lord, kung hindi mo kalooban ang wedding na to, kahit nakaprepare na lahat, patigil mo. Kasi sabi sa akin nung tito ko, sabi niya, malalaman mo na talagang kalooban siya kapag ka nakaharap na kayo sa altar. Sabi ko, Lord, kahit masakit sa akin, kahit naka-ready na ang lahat, kung hindi po siya kalooban mo, patigil mo ang kasal. Dahil ayoko pong pakasalan ang taong hindi mo kalooban. Dahil hindi lang po sariling kaligayahan ko ang hinahanap ko, kundi ang kaligayahan ng Diyos. Kaya nung wedding namin, late ako. Nakailang ayos ng buhok ko eh. Sabi ni Pastor Cesar, sabi niya, Alan, wala pa si Sarah. Mukhang nasa prayer mountain ba? Nagpe-pray kung itutuloy ang kasal. Pero dumating naman ako, syempre. Ang yabang ko, no? Pero I'm boasting in the ways of God. Be submissive to God, first and foremost. In entering into a relationship, in finding true love, we need to be submissive to God. Dahil si Lord ang nakakaalam ng tama para sa'yo. Not enough na attracted ka. Not enough na pinakilig ka niyan. Not enough na binigyan ka ng maraming regalo. Sinabihan ka ng magagandang salita. Sabi ng Bible, God search the heart.
pag may maling intensyon sa'yo, ang lalaking yan, tatanggalin ni Lord dyan. Kaya kung tinatanggal ni Lord, huwag mo nang habulin. Ganon din sa mga lalaki. Be submissive. Kung tinanggal ni Lord, ito lang, Lord, may the best. May best na nakalaan para sa'yo. Amen? Sinong gusto ng best? Sinong gusto ng best? Magantay ka kay Lord. Sinong gusto ng beast? Magmadali ka. Kung gusto ng beast. Hello? You need to die to yourself. If you won't die, your marriage will die. Kaya nga si Jesus, He died for the church. Kaya sabi, diba, ni Paul, husband, love your wife as Christ loves the church. Ano ang ultimate proof na mahal ni Jesus ang church? He gave His own life and died for the church. And wife, submit to your husband. Respect your husband. Honor your husband. Huwag mong sisiraan yung husband mo sa relatives, sa family mo. Huwag mong i-expose ang kinakahinaan ng asawa mo. Huwag mong i-expose ang imperfections ng asawa mo. That is dishonoring. You need to be the cover of your husband. Hello? At kung kailangang may i-resolve, it's better between you and your husband. Amen? Or your mentor, your pastor. Hallelujah. As I finish this, honor God in love and relationship and marriage. This is my conclusion. Love, relationship, and marriage should be honoring God. Never tayo napapasok sa relationship nang wala sa mind natin na i-honor si Lord. It should be honoring. Yung mga meron ng boyfriend, girlfriend, you are in an engaged relationship, it should be honoring. Never kayong magkasama ng kayo lang. It should be group. Hello? Kasi ang temptation nandyan. Amen ba? Girls, women, protect yourself. Buhay pa rin naman si Maria Clara. Amen ba? Buhay pa rin. Andito yung Proverbs 31. Preserve yourself. Protect yourself. Amen? Can I hear an amen to the young women? And if you have been in a relationship na nasira, ang virginity, nasira, meron ng pinagdaan ng masama, you can come to God, you can come to Jesus. Lord, forgive me, preserve me, restore me, redeem me. And from this time on, take care of your purity. Ganon din sa mga lalaki, take care of your purity. Amen. Sige, tayo tayong lahat. Sabi po sa Romans chapter 12, Brothers, do not conform
to the pattern of this world. But do not follow the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hindi po ang mundo ang magdidikta kung anong klaseng relationship tayo dapat meron sa opposite gender. Or even sa atin, no? Sa ating karelasyon. Hindi, sinasabi ng mundo, okay lang, man to man, male, accepted. No. Hindi yan sinasabi ng Bible. Hello? Boldly I tell you, hindi yan sinasabi ng Bible. If you were born, tignan nyo yung birth certificate nyo. Ano sabi? Nakalagay sa birth certificate nyo? It's M means male, F means female. Pag nakalagay doon female, female ka. Anong dapat mabago? Isip, renew your mind. Female ako. Female ako. Kahit ang pakiramdam ko, para akong lalaki. Alam niyo dati, para akong lalaki. Boyish ako noon kasi mga kasama ko pinsan, puro lalaki. Nagbabarbel nga ako noon eh. Nagche-chess ako. Nagtotong-its pa ako noon. Puro lalaki kasama ko eh. Pati sa inuman, kasama ko yung mga pinsan, pero hindi ako nagiinom. Kaya pakiramdam ko, lalaki. Pero nang naborn again ako, na-renew ang mind. Babae ako. Ganon din naman yung mga lalaki. Birth certificate nyo nakalagay, male. At hindi ikaw ang pipili ng gender mo. Si Lord, dinesign na yan, male ka. Pakiramdam ko, mahinin ako eh. Parang meron akong ibang pakiramdam sa aking kapwa lalaki. Pakiramdam lang yan. Pero yung isip mo, baguhin mo, lalaki ako. Ang lalaki ay para sa babae. Ang babae ay para sa lalaki. Ngayon, kung ang lagi mong kasama ay mga third, sabi nilang third no? Avoid them. Avoid. Kung lalaki ka, sumama ka sa mga lalaki. Lalaking tunay. Ganon din yung mga babae. Amen ba? Amen ba? Nandito tayo sa church, hindi tayo para pakilitiin. At sumang-ayon sa gusto natin. Nandito tayo sa church para turuan tayo ng tama. Kaya nga, from glory to glory to glory. At ang biyaya ng Diyos ay laging nandyan. You know, the grace of God is given not for us to continue in sinning. The grace of God is given to us so that we can change. Nagkamali ka noon, nagkamali ka ng isang taon, nagkamali ka ng nakaraan, ang biyaya ng Diyos ay nandyan, hindi para magpatuloy tayo sa kasalanan, kundi para baguhin natin ang ating desisyon at itama ang mali. Hello? At kung nagkamali, may mga nagkamaling desisyon, when you enter into a relationship, the blood of Jesus will gonna redeem you. You can start all over again. Kung may mga masama sa single, nagkamali ka na wala ang virginity mo, as you confess your sin, you will be redeemed, you will be a virgin again, and never ka nang mag-engage ulit sa fornication or sa sex outside marriage. Maghintay ka ng tamang panahon kung saan ikakasal ka at ipangako mo sa sarili mo na yung virginity na yan ay para sa future husband mo, para sa future wife mo. Hello? That is a decision. At ganun din sa mga husband at sa mga wife, na ang katawan mo ay para sa asawa mo lang. You are exclusive. You are exclusive to your spouse. Husband,
is unang-unang gustong sirain ng demonyo ay ang mga husband. Dahil kapag nagkamali ang husband, ang tatay, wasak ang pamilya, broken ang pamilya, hurting ang family. That's why we need to love God with all our hearts, with all our soul, and with all our strength. Husband, you need to love God more than anything else. Hello? Kaya nga ang purity hindi lang para po yan sa single. Ang purity ay para din sa mga may asawa. Ganon din ang mga wife. You are exclusive to your husband. Hello? Alam niyo, church, ito po ang kinakaharap nating crisis. Hindi natin to pwedeng baliwalain dahil ipapasa natin to sa next generation. Pag pinayagan po natin ang mga wrong ideas ng mundo, mga anak po natin ang mabibiktima. Amen. I challenge you as a believer and as a follower of Jesus, you will strongly decide that when I enter into a relationship, it is based on the principle of God. Amen. Hallelujah. Let's pray. Thank you, Jesus. We are not here. Ang love po ay hindi para pakiligin tayo. Ang love po ay para i-correct tayo. Sabi po ng Bible, it's open rebuke is better than hidden love. The Lord loves us so much that He wanted to correct us, to correct our mind, to correct our thinking, so that our behavior will align to the principle of God. Hallelujah. Let us come to the Lord. Lord, purify me. Purify my thinking. Lord, yung mga na-inject ng demonyo sa akin, young people, yung mga na-inject ng demonyo, ng mga kaibigan, sa isip ko, Lord, I lay them down to you. I surrender it, Lord. Male and female, being in the same faith, remain pure until you get married. And when you are married, preserve the purity, the marital bed. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede ba samahan niyo po yung asawa niyo? Can you please go to your husband, go to your wife? This is not just yung tayo ay nag-service po ngayon, narinig po natin ang salita ng Diyos, and then sabi po ng Bible, para tayong tumarap sa salamin, pagkatapos nating humarap sa salamin, paglabas natin, nakalimutan na natin yung image, nakalimutan na natin kung ano yung nakita natin sa salamin. That is how we treat the Word of God. Na kapag pumasok tayo sa church, narinig natin ang salita ng Diyos, at paglabas natin, nakalimutan na natin. That's not what the Lord wants to us. Pag ano po, relihiyon lang yan. Pag rinig natin ang salita ng Diyos, we make a firm decision that my life, my body, my soul belongs to God. I will be pure. God is so gracious. He is abounding. Tutulungan ka ng Panginoon. Remain in connection and in communication with God. Kung may struggle ka, kung anumang area yan, sa Diyos ka lumapit, tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan po kayo ng Panginoon. Hindi po siya mag-uutos ng mahirap. Kung mahirap man yan, nandiyan po ang banal na Espiritu para magawa po natin kung ano ang kalooban ng Diyos.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the married. Hallelujah. Mga husband, pwede po ba pumunta kayo dito sa harap? The Lord is leading us. No? I'm sorry po na nag-extend tayo, but you know, this is very important. Dahil pag sira po ang mag-asawa, pag sira po ang mag-asawa, sira po ang pamilya. Let us renew our covenant with God. Renew your covenant with the Lord. Hallelujah. Sige po, husband, you pray for your wife. Wife, you pray for your husband. Sa harapan ng Diyos, your covenant is not just between you and your spouse. It is between you and your spouse and God. Come on, renew your covenant. You will honor your spouse. You will love him. You will love her unconditionally. Hallelujah. You will honor him. You will honor her. Lord, salamat po, Panginoon. Pagtibayin mo po ang relasyon ng mga mag-asawa. Cover them with your most precious blood. Come on, mga anak. Let us pray for the married people. Let us pray for the couples. Amen. Hallelujah. Ngayon pa lang, ipapanalangin na natin ang mga may asawa. Ipapanalangin na po natin sila na proteksyonan sila ng Diyos. Huwag na natin intayin na kung kailan nagkaroon ng problema at saka natin i-resolve. Ngayon pa lang. Hallelujah. Come on, mga young people. Lalo na kung ang magulang nyo nandito sa harapan. You pray for them. Lord, I'm asking for your grace, Lord. Ingatan mo po ang husband and wife, Lord. Redeem them kung may mga pagkakamali. Redeem them, Lord God. I apply the blood of Jesus. I apply the blood of Jesus upon these couples, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. And let there be forgiveness, O God. Lord, na ang kanilang buhay mag-asawa will be honoring, Lord. Will be pleasing. Hallelujah. Have a covenant to pray for your husband and your wife. Daily, in a daily basis. Yung mga husband, i-commit nyo na hindi nyo sisigawan yung wife nyo. At you will remain loyal and faithful. Kahit meron pang mas maganda, tandaan nyo yung magaganda ngayon, peke na yan. Ang pinakamaganda sa paningin mo ay ang asawa mo. Amen? Kaya mo nga nagustuhan yan eh. Yung mga wife, ganun din. Amen. Sige. Bago kayo bumalik sa upuan, harapin mo muna yung asawa mo. Alam niyo ba, sabing ganon, tayo kung anong naririnig natin, yun pala yung bumubuo sa atin. Kapag negative ang naririnig natin, nade-destroy yung mga cells. Kaya dapat ito ang laging naririnig mo sa asawa mo at naririnig sa'yo. I love you. I love you. Sabihin mo, ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Salamat at ikaw ang napangasawa ko. Sabihin mo din sa husband mo, ikaw ang pinakagwapo. I love you. Make it in a daily basis. I love you, I love you, I love you.
I love you. Yan oh. Yan. Hallelujah. Imagine mo pag makita yan ng generation, ng mga anak mo, you are building a healthy family. You are building a healthy children. Amen. Hallelujah.